Ang pera ay parang buhangin na unti-unting dumudulas sa pagitan ng iyong mga daliri. Araw-araw kang gumigising para magsikap, ngunit sa dulo ng buwan ay pakiramdam mo ay may kulang pa rin. May pagod sa katawan at may tanong sa loob kung bakit tila walang naiipon. Hindi ito simpleng problema ng pera, kundi hamon sa disiplina at pananaw sa buhay. Maraming tao ang patuloy na nauubos dahil sa mga bagay na panandali ang nagbibigay ng aliw. Hindi nila namamalayan na ang tunay na kalaban ay ang kawalan ng kontrol sa sarili. Sa mata ng Stoic, ang kahirapan ay hindi laging kakulangan ng kita. Ito ay madalas bunga ng pamumuhay na walang malinaw na hangganan. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ayon kay Marcus Aurelius, ang taong kontento sa kaunti ay mas mayaman kaysa sa taong alipin ng marami. Ang kaisipang ito ay hindi tungkol sa pagtanggi sa yaman, kundi pag-angkin ng kapayapaan. Ito ang pundasyon ng isang buhay na hindi basta nauuga ng pagkawala. Ang patuloy na pagkaubos ng pera ay senyales ng paulit-ulit na maling direksyon. Kapag walang malinaw na prinsipyo, kahit gaano kalaki ang kinikita, ay nauuwi sa wala. Ngunit kapag may disiplina, ang kaunting hawak ay nagiging sapat at may saysay. Dito makikita ang tahimik na lakas ng Stoic na pamumuhay. Ang video na ito ay hindi ginawa para mangaliw, kundi para gumising. Ito ay para sa mga taong pagod ng maubos at manatili sa parehong ikot. Hindi ito pang mabilisang solusyon, kundi gabay sa pangmatagalang pagbabago. Kung handa kang baguhin ang iyong pamumuhay, dito nagsisimula ang landas. Number 1, pamumuno sa sarili bago sa pera. Maraming tao ang naniniwala na pera ang ugat ng kanilang paghihirap. Ngunit mas madalas ang tunay na dahilan ay kung paano nila ito hinahawakan araw-araw. Kumikilos ka ng walang pahinga at patuloy na nagsusumikap sa loob ng mahabang oras. Ngunit nauuwi sa wala ang lahat kapag kulang ang kontrol sa bawat labas ng pera. Ang kakulangan ay hindi palaging resulta ng maliit na kita, kundi bunga ng maluwag at walang malinaw na hangganan sa paggastos. Sa pananaw ng Stoic, ang kaayusan at disiplina sa loob ng sarili ang siyang lumilikha ng kaayusan sa panlabas na kalagayan. Dito dahan-dahang nagsisimulang magbago ang direksyon ng iyong buhay pinansyal at personal. Ang disiplina ay hindi galit sa kaginhawaan o kasiyahan, kundi malinaw at may kamalayang pagpili kung alin ang tunay na mahalaga. Ito ay kakayahang umiwas at tumanggi kahit may tukso, kakayahan at pagkakataong gumastos anumang oras. Hindi lahat ng nagbibigay ng saya at ginhawa sa kasalukuyan ay may tunay na halaga sa darating na panahon. Ang pagpipigil ay isang tahimik na lakas na hindi hinahangaan ng karamihan, ngunit may malalim na epekto sa buhay. Ito ang pundasyon ng isang matatag, payapa at hindi marupok na kinabukasan. Kapag ang paggastos ay palaging pinangungunahan ng emosyon at bugso ng damdamin, ang bunga nito ay kawalan ng balanse at kapayapaan. Ang Stoic ay marunong maghintay, magmasid at mag-isip ng malinaw bago gumawa ng anumang hakbang. Bawat desisyon sa pera ay isang tahimik na pagpili kung anong uri ng buhay ang unti-unti mong binubuo. Ang maliliit na paglabag sa disiplina ngayon ay nagiging malalaking bitak na mahirap ayusin sa paglipas ng panahon. Ang taong may malinaw na prinsipyo ay bihirang mabigla at matakot sa oras ng kakulangan. Ang pera ay isang kasangkapan na nilikha upang magsilbi sa iyo at hindi isang puwersang dapat maghari sa iyong mga desisyon. Kapag hinayaan mong ito ang magdikta ng iyong kilos at direksyon, unti-unti mong isinusuko ang iyong kalayaan at kapayapaan. Ang disiplina ang naglalagay ng malinaw at matatag na hangganan sa pagitan ng tunay na pangangailangan at pansariling pagnanasa. Sa loob ng hangganang ito, nagkakaroon ng kaayusan ang isip, damdamin at mga pasya sa buhay. At sa kaayusang iyon, mas nagiging malinaw ang landas na dapat mong tahakin. Hindi ka patuloy na mauubos kung marunong kang huminto at magpigil sa tamang sandali. Hindi ka mawawala sa direksyon kung may malinaw kang paninindigan at matibay na prinsipyo sa buhay. Ang disiplina ay hindi isang beses na desisyon, kundi isang paulit-ulit na pagsasanay na ginagawa araw-araw. Ito ay isinasabuhay kahit walang pumupuri, kahit walang nakakakita, at kahit mahirap panindigan.
Ang disiplina ang magiging pinakamatibay mong sandigan laban sa walang katapusang pagkaubos ng pera at lakas. Number 2, pagpili ng sapat at hindi ng labis. May kakaibang katahimikan sa buhay ng taong hindi hinahabol ang bawat anyo ng luho at pagpapakitang ipinipilit ng mundo. Ang patuloy na pagkaubos ng pera ay kadalasang nagsisimula sa tahimik, ngunit mapanganib na pagnanais na makasabay at mapansin ng iba. Kapag ang halaga ng sarili ay inuugat sa panlabas na anyo at pag-aari, nagiging walang hanggan at walang kabusugan ang paggastos. Sa Stoic na landas, ang dignidad ay hindi ipinapakita sa salita o imahe, kundi tahimik na isinasabuhay sa likod ng bawat desisyon. Doon pa lamang unti-unting nagsisimulang gumaan ang bigat na matagal nang pasan ng isipan at bulsa. Ang pagpili ng sapat ay nangangailangan ng tapang na tumanggi sa sobra, kahit kaya mo pa itong idagdag. Hindi madaling sabihin na sapat na kung sanay ang mata at damdamin sa mas marami at mas magarbo. Ngunit ang labis ay bihirang magdala ng kapayapaang tunay na hinahanap ng tao sa loob ng sarili. Kapag binawasan ang mga pangangailangan, kusang lumalawak ang espasyo para sa paghinga at pag-iisip. Sa espasyong ito, unti-unting bumabalik ang kontrol sa direksyon ng buhay. May tahimik na lakas ang taong hindi nabubuhay para sa opinyon at paghuhusga ng iba. Hindi siya madaling maudyok ng uso, papuri o inggit na madalas nagtutulak sa walang saysay na paggastos. Ang bawat labas ng pera ay bunga ng malinaw na pasya at hindi ng bugso ng damdamin. Dahil dito, bihira siyang mataranta kapag may bigla ang pangangailangan o pagbabago. Ang pagiging handa ay nagiging natural na estado at hindi pinipilit na gawi. Ang labis na gastos ay madalas nakaugat sa tahimik at paulit-ulit na paghahambing sa buhay ng iba. Kapag ang mata ay laging nakatuon sa pag-aari ng kapwa, unti-unting nawawala ang pasasalamat sa sariling sapat. Ang Stoic ay hindi bulag sa kaginhawaan, ngunit hindi rin niya hinahayaang ito ang magdikta ng kanyang halaga. Pinipili niyang manatili sa gitna, kung saan may balanse, linaw at hindi madaling matinag. Sa ganitong pamumuhay, humihinto ang pagtagas ng lakas, oras at pera. Ang simpleng pamumuhay ay hindi pagbaba ng antas sa buhay kundi pagtaas ng kamalayan at karunungan. Ito ay desisyong ginagawa araw-araw kahit walang pumapalakpak at walang pumupuri. Habang mas kaunti ang iyong kailangan, mas kaunti ang kayang umagaw ng iyong kapayapaan at atensyon. Ang kalayaan ay hindi palaging nasusukat sa dami ng pag-aari o kinikita. Minsan ito ay tahimik na namumuo sa kakayahang makontento at manatiling buo. Number 3, malinaw na layunin sa bawat piso. May mga taong patuloy na nauubusan ng pera hindi dahil kulang ang kanilang kinikita, kundi dahil wala itong malinaw na patutunguhan sa araw-araw. Kapag ang pera ay dumarating at umaalis ng walang direksyon at layunin, nagiging paulit-ulit ang siklo ng pagod, pagkadismaya at panghihinayang. Ang kawalan ng malinaw na layunin ay isang tahimik na pagtagas na bihirang mapansin, ngunit malaki ang epekto sa paglipas ng mahabang panahon. Sa Stoic na pananaw, ang bawat kilos at pasya ay dapat may malinaw na dahilan at hindi basta tugon sa tukso o pagkakataon. Doon pa lamang nagsisimulang magkaroon ng tunay na saysay ang bawat perang pinaghirapan. Ang layunin sa pera ay hindi tungkol sa labis na paghihigpit o pagkakait sa sarili. Ito ay kakayahang alamin at unawain kung bakit ka gumagastos bago pa man tuluyang ilabas ang pera. Kapag malinaw sa iyo ang dahilan, nababawasan ang pagsisisi at pagdududa na kadalasang nararamdaman sa huli. Ang Stoic ay hindi basta bumibili dahil may kakayahan, kundi dahil may malinaw na pakay at pangangailangan. Sa ganitong paraan, ang paggastos ay nagiging sinasadya, maingat at hindi pa bigla-bigla. Kapag malinaw ang layunin, mas nagiging madali ang tumanggi sa mga bagay na hindi naman talaga kailangan. Hindi ka basta nadadala ng emosyon, pansamantalang aliw, o impluensya ng mga tao sa paligid. Ang pera ay hindi na basta lumalabas dahil may tukso, kundi dahil may malinaw na kabuluhan at direksyon. Dahil dito, unti-unting nabubuo ang tiwala mo sa sarili mong kakayahang magpasya ng tama. Ang tiwalang ito ay nagbibigay ng katahimikan at kapanatagan sa araw-araw na pamumuhay. Maraming gastos ang tila maliit at walang epekto kapag tiningnan ng paisa-isa. Ngunit kapag pinagsama-sama ang mga gastusing walang malinaw na layunin,
nagiging malaking butas ito sa iyong pananalapi. Ang Stoic ay marunong tumingin sa kabuuan ng kanyang buhay at hindi lamang sa sandaling ginhawa. Pinipili niyang unahin ang mahalaga at makabuluhan kaysa sa madaling magbigay ng aliw. Sa pagpiling ito, naiiwasan ang tahimik ngunit tuloy-tuloy na pagkalugi. Ang malinaw na layunin sa pera ay isang anyo ng paggalang sa sariling oras at pagsusumikap. Ito ay pagkilala na ang bawat piso ay katumbas ng lakas at panahong hindi na maibabalik kailanman. Kapag ginagalang mo ang pinanggalingan ng pera, nag-iiba ang paraan ng paggamit at pagtrato mo rito. Hindi ka na basta nagwawaldas, bagkus ay naglalaan ng may malasakit at pananagutan. Ang malinaw na layunin ang nagbibigay direksyon sa pag-iipon, paggastos at panloob na kapayapaan. Number 4, pagpigil sa bugso ng damdamin. May mga pagkakataong ang pera ay unti-unting nawawala, hindi dahil sa tunay na pangangailangan, kundi dahil sa bugso ng damdamin na hindi napigilan sa tamang oras. Sa oras ng matinding pagod, lungkot o pananabik, nagiging napakadali ang gumastos bilang pansamantalang aliw at pansamantalang takas. Ang ganitong uri ng paggastos ay maaaring magbigay ng sandaling ginhawa, ngunit kadalasang nag-iiwan ng pangmatagalang bigat at pagsisisi. Sa Stoic na pananaw, ang emosyon na walang kontrol ay isang tahimik, ngunit mapanganib na kaaway ng katatagan at kaayusan. Dito madalas nagsisimula ang paulit-ulit at nakakapagod na pagkaubos ng pera. Ang pagpigil sa damdamin ay hindi pagsupil o pagtanggi sa sarili, kundi mas malalim na pag-unawa sa pinanggagalingan ng nararamdaman. Ito ay kakayahang huminto sandali bago kumilos at tanungin ang sarili kung kailangan ba talaga ang gagawin. Kapag binigyan ng sapat na pagitan ng emosyon at aksyon, unti-unting nagkakaroon ng linaw ang pag-iisip. Ang Stoic ay hindi tinatanggihan ang damdamin, ngunit hindi rin niya ito hinahayaang mamuno sa kanyang mga pasya. Sa ganitong uri ng balanse, mas nagiging maingat at matatag ang bawat desisyon sa pera. Maraming desisyong pinansyal ang nasisira at napapahamak dahil sa matinding pagod at kawalan ng pahinga. Kapag ang isip ay pagod at punong-puno ng alalahanin, humihina ang kakayahang magpigil at magtimbang ng tama. Ang paggastos ay nagiging paraan ng pagtakas mula sa bigat na dinadala ng damdamin. Ngunit ang pagtakas ay hindi kailanman solusyon, kundi pansamantalang paglipat lamang ng problema. Ito ang dahilan kung bakit pinahahalagahan ng Stoic ang pahinga, katahimikan at malinaw na pag-iisip. Kapag natutunan mong pagmasdan ang iyong damdamin nang hindi agad kumikilos, may mahalagang pagbabagong nagsisimulang mangyari sa loob. Unti-unti mong nakikilala ang mga sitwasyong palaging nagtutulak sa iyo na gumastos ng walang plano. Sa pagkilalang ito, nagkakaroon ka ng kapangyarihang pumili ng ibang tugon at mas mahinahong aksyon. Ang pera ay hindi na ginagamit bilang pampuno ng kakulangan o pang-aliw sa loob. Sa halip, nagiging kasangkapan ito na ginagamit ng may malinaw na layunin at pag-iingat. Ang pagpigil sa bugso ng damdamin ay isang anyo ng lakas na bihirang ipagmalaki, ngunit napakahalaga. Ito ay disiplina na hinuhubog sa tahimik, paulit-ulit at madalas mahirap na pagsasanay sa sarili. Hindi ka agad magiging perpekto sa prosesong ito, ngunit bawat pag-iwas ay isang hakbang patungo sa mas maayos na buhay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting nababawasan ang pagsisisi, pagod at panghihinayang. Ang katahimikan ng loob ang nagiging pinakamalaking ipon na hindi kayang nakawin ng mundo. Number 5, paggalang sa maliit na halaga. May mga tao na patuloy na nawawalan ng pera hindi dahil sa malalaking gastos na minsanang nangyayari, kundi dahil sa tuloy-tuloy na pagwawalang bahala sa maliliit na halaga. Ang mga tila walang saysay na gastos na inuulit araw-araw ay unti-unting nagiging malaking kawalan kapag pinagsama-sama sa paglipas ng mahabang panahon. Dahil hindi agad ramdam ang epekto ng mga ito, nagiging madali at parang normal na lamang ang pag-ulit ng parehong pagkakamali. Sa Stoic na pananaw, ang maliliit at araw-araw na kilos ang tahimik na humuhubog sa malaking direksyon ng buong buhay. Dito madalas nagsisimula ang unting pagkalagas ng ipon nang hindi man lang namamalayan. Ang paggalang sa maliit na halaga ay hindi pagiging kuripot o maramot, kundi pagiging mulat at may kamalayan. Ito ay kakayahang kilalanin na ang bawat piso ay may pinanggalingan na oras, lakas at sakripisyo. Kapag binabaliwala ang maliliit na gastos,
Tila binabaliwala rin ang sariling pagsusumikap at pagod. Ang Stoic ay marunong mag-ingat, hindi dahil sa takot siyang mawalan, kundi dahil may malalim siyang pagpapahalaga sa kanyang pinaghirapan. Sa ganitong uri ng pag-iisip, nagiging mas maingat at sinasadya ang bawat desisyon. Maraming tao ang nagsasabing maliit lang ito, kaya hindi naman mahalaga sa kabuuan. Ngunit ang paulit-ulit na maliit ay bihirang manatiling maliit kapag dumating na ang panahon ng pagsasama-sama. Ang mga hindi napansing labas ng pera ay nagiging ugat ng pagtataka kung saan ito lahat napunta. Ang Stoic ay marunong magbilang at magmasid hindi lamang sa malaki kundi pati sa tila walang halaga. Sa ganitong ugali, nababawasan ang hindi inaasahang kakulangan at pangamba. Kapag sinimulan mong igalang ang maliit na halaga, may tahimik na pagbabagong nagaganap sa iyong disiplina. Mas nagiging malinaw kung alin ang talagang kailangan at alin ang nakasanayang luho lamang. Ang paggastos ay nagiging mas mabagal, mas maingat, ngunit mas may saysay sa huli. Unti-unti ring bumabagal ang pagtagas ng iyong lakas, oras at pera. Ang kontrol ay dumarating hindi sa biglaan, kundi sa tuloy-tuloy at consistent na pag-iingat. Ang paggalang sa maliit ay isang pagsasanay sa mas malaking responsibilidad sa hinaharap. Ito ay paghahanda sa oras na mas malaki na ang iyong hawak at mas mabigat na ang iyong pinamamahalaan. Ang taong hindi marunong mag-ingat sa kaunti ay kadalasang nahihirapang mag-ingat sa marami. Sa Stoic na landas, ang katapatan na disiplina sa maliit ay tanda ng kahandaan sa mas malaki. Ang pag-iingat sa maliit ang nagiging pundasyon ng tibay, katiwasayan at panloob na kapayapaan. Number 6, pagpapaliban ng agarang kasiyahan. May mga buhay na unti-unting nauubos hindi dahil kulang ang pinagkukunan ng pera, kundi dahil inuuna ang agarang aliw kaysa sa pangmatagalang kapayapaan. Ang kagustuhang maramdaman agad ang ginhawa at kasiyahan ay nagiging dahilan ng mga desisyong may mabigat at pangmatagalang kapalit kapag ang kasalukuyang sandali lamang ang pinapahalagahan. Unti-unting nawawala sa paningin ang mga darating na araw at taon. Sa Stoic na pananaw, ang kakayahang maghintay at magpigil ay tanda ng tunay na lakas at hindi kailanman ng kahinaan. Dito nagsisimulang maunawaan ang malalim na halaga ng pagpipigil at pagtitimpi. Ang pagpapaliban ng kasiyahan ay hindi pagtanggi sa kaligayahan o pag-iwas sa ginhawa. Ito ay paggalang sa tamang panahon at tamang dahilan bago kumilos. Ito ay kakayahang magsabi ng hindi ngayon kahit may pagkakataon at kakayahang magsaya agad. Kapag natutunan mong maghintay, mas nagiging malinaw at maayos ang mga desisyon sa pera at buhay. Ang Stoic ay pumipili ng mas matibay at pangmatagalang bunga kaysa sa mabilis at panandaliang aliw. Maraming paggastos ang ginagawa, hindi dahil sa tunay na pangangailangan, kundi dahil may pakiramdam na gustong punan. Ang agarang kasiyahan ay nagiging panakip sa pagod, lungkot o pakiramdam ng kawalan ng direksyon. Ngunit ang kasiyahang binili gamit ang pera ay bihirang magtagal at kadalasang may kasunod na bigat at pagsisisi. Ang Stoic ay hinaharap ang sariling damdamin sa halip na takasan ito sa pamamagitan ng paggastos. Sa pagharap na ito, unti-unting nabubuo ang tunay na katatagan at tibay ng loob. Kapag pinili mong maghintay bago kumilos, may espasyong nabubuo sa pagitan ng pagnanais at aksyon. Sa espasyong iyon, nagkakaroon ka ng pagkakataong mag-isip ng malinaw at timbangin ang mga posibleng bunga. Hindi ka na basta nadadala ng tukso, emosyon o init ng sandali. Ang pera ay nagiging kasangkapan ng layunin at direksyon at hindi gantimpala ng damdamin. Sa ganitong paraan, unti-unting nagbabago ang iyong mga gawi at pananaw. Ang pagpapaliban ng kasiyahan ay isang tahimik, ngunit makapangyarihang pagsasanay ng karakter. Ito ay hindi madali at kadalasang laban sa mga nakasanayan at paulit-ulit na gawi. Ngunit bawat sandaling pinili mong maghintay ay dagdag lakas at kontrol sa iyong sarili. Sa paglipas ng panahon, mas nagiging malinaw ang iyong mga hangarin at direksyon sa buhay. Ang kakayahang maghintay ang nagdadala ng tunay, matatag at pangmatagalang ginhawa. Number 7, tahimik na pag-iipon at paghahanda. May mga taong patuloy na nabibigla sa kakulangan hindi dahil wala silang kinikita o pinagkukunan, kundi dahil wala silang inihahandang sandigan para sa hinaharap. Kapag ang bawat pisong pumapasok ay agad nauubos sa kasalukuyang pangangailangan at luho,
ang hinaharap ay nagiging puno ng pangamba at kawalan ng katiyakan. Ang kakulangan sa paghahanda ay isang tahimik na panganib na bihirang maramdaman hanggang sa dumating ang sandaling kailangan na ito. Sa Stoic na pananaw, ang kahandaan ay hindi bunga ng takot o pag-aalala, kundi ng malinaw na karunungan at pag-iingat. Dito unti-unting nagsisimulang mabuo ang tunay at matatag na kapanatagan sa buhay. Ang pag-iipon ay hindi palaging nasusukat sa laki ng halagang na itatabi, kundi sa konsistensya at katapatan ng gawa. Ito ay disiplina ng paglalaan kahit maliit lamang, kahit hindi kapansin-pansin, at kahit walang agarang papuri o pagkilala. Ang Stoic ay nag-iipon hindi upang magmayabang o magpakitang yaman, kundi upang hindi maging alipin ng takot at pangamba. Sa bawat halagang inilalagak, unti-unting nababawasan ang bigat ng pag-aalala sa mga darating na araw. Ang katahimikan ay nagsisimulang mabuo sa kaalaman na may inihandang sandigan ng sarili. Maraming tao ang ipinagpapaliban ang pag-iipon dahil pakiramdam nila ay malayo pa ang panahon ng pangangailangan. Ngunit ang pangangailangan ay bihirang nagbibigay ng babala at madalas dumarating ng biglaan. Ang hindi paghahanda ngayon ay nagiging mabigat na pagsisisi kapag dumating na ang bukas. Ang Stoic ay kumikilos habang may kakayahan at lakas at hindi naghihintay ng krisis bago magbago. Sa ganitong pag-iisip, ang paghahanda ay nagiging natural at tuloy-tuloy na gawi. Kapag may naitatabing kahit kaunting halaga, nagbabago ang paraan ng pagharap mo sa buhay at sa mga hamon nito. Hindi ka madaling mataranta sa biglaang gastos, pagkagambala o pagbabago ng sitwasyon. Ang pera ay hindi na lamang dumadaan sa iyong mga kamay, kundi unti-unting nagiging kasangkapan ng seguridad. Ang tahimik na ipon ay nagbibigay ng lakas na hindi agad nakikita o napapansin ng iba. Ito ay lakas na nagmumula sa kaalaman na may reserba at paghahanda ang sarili. Ang paghahanda ay isang malinaw na anyo ng paggalang sa hinaharap na bersyon ng iyong sarili. Ito ay desisyong ginagawa hindi lamang kapag may natitira, kundi dahil mahalaga ang magiging bukas. Ang Stoic ay naglalagay ng pundasyon kahit walang kasiguraduhan sa darating. Sa bawat araw na pinipili mong maglaan at magtabi, pinipili mo rin ang kapanatagan. Ang tahimik at tuloy-tuloy na paghahanda ang nagiging sandigan sa oras ng pagsubok. Number 8. Pagkilala sa tunay na kailangan. May mga tao na patuloy na nauubos ang kanilang pera, hindi dahil kulang ang kita, kundi dahil nalilito sila sa pagitan ng tunay na kailangan at pansariling gusto. Kapag ang pagnanasa ay paulit-ulit na ipinapantay sa pangangailangan, unti-unting nawawala ang malinaw na hangganan sa bawat paggastos. Ang ganitong uri ng kalituhan ay tahimik, ngunit tuloy-tuloy na sumisira sa disiplina at kaayusan ng pamumuhay. Sa Stoic na pananaw, ang malinaw na pagkilala sa sapat at mahalaga ang pundasyon ng tunay na kalayaan. Dito nagsisimulang tumigil ang walang katapusang paghabol na nauuwi lamang sa pagod at kakulangan. Ang tunay na kailangan ay kakaunti lamang at kadalasang simple sa anyo at layunin. Ito ay yaong nagbibigay ng tibay sa katawan, katahimikan sa isipan, at malinaw na direksyon sa buhay. Maraming bagay ang inaakala nating mahalaga, hindi dahil sa tunay na pangangailangan, kundi dahil sa impluwensiya ng paligid at opinyon ng iba. Ngunit kapag humupa ang ingay at paghahambing, kusang lumilitaw kung alin ang may tunay na halaga. Ang Stoic ay marunong maghiwalay ng mahalaga at hindi mahalaga sa tahimik na pagninilay. Kapag malinaw ang pagkilala sa tunay na kailangan, nagiging mas magaan at mas payapa ang bawat desisyon sa pera. Hindi ka na madaling maakit ng mga alok, uso o pangakong walang tunay na kabuluhan. Ang paggastos ay nagiging tugon sa malinaw na layunin at hindi sa pansamantalang tukso. Dahil dito, unti-unting bumabagal ang pagkaubos ng iyong pinaghirapan. Ang kalinawan ay nagiging matibay na sandigan ng disiplina at pagpipigil. Maraming tao ang nagkakamali sa paniniwalang ang mas marami ay laging mas mabuti at mas ligtas. Ngunit ang labis ay kadalasang nagdadala ng mas maraming bigat kaysa ginhawa sa paglipas ng panahon. Ang Stoic ay hindi hinahabol ang dami ng pag-aari, kundi ang sapat para sa maayos na pamumuhay. Sa pagpiling ito, natutuklasan ang katahimikan na hindi kailanman nabibili ng pera. Ang buhay ay nagiging mas simple, mas malinaw at mas buo. Ang pagkilala sa tunay na kailangan ay isang panghabang buhay na pagsasanay na hindi agad natatapos.
ito ay ginagawa araw-araw sa bawat maliit at tila simpleng pasya. Habang mas nagiging malinaw ang iyong pamantayan sa buhay, mas nababawasan ang pagkaligaw at panghihinayang. Ang pera ay nagiging kasangkapan ng layunin at direksyon at hindi sentro ng iyong pagkatao. Ang sapat ang nagiging tahimik na daan tungo sa panloob na kapayapaan. Hindi laging sagot ang mas malaking kita sa problema ng palaging pagkaubos ng pera sa pang-araw-araw na pamumuhay. Madalas ang tunay na solusyon ay nagmumula sa tahimik, ngunit malalim na pagbabago sa pag-iisip, disiplina at paraan ng pagharap sa sarili. Ang pera ay hindi sumusunod sa dami ng pangarap, kundi sa lalim ng pagpipigil at linaw ng prinsipyo. Kapag natutunan mong pamahalaan ang loob, kusa ring umaayos ang mga bagay na nasa labas. Kaibigan at kapatid, muli inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at pakishare na din ito sa iyong mga kaibigan at tayo nang baguhin ang pananaw natin sa buhay. Ang Stoic ay hindi umaasa sa swerte, biglaang pagkakataon o mabilis na pagbabago ng kapalaran. Umaasa siya sa sariling disiplina, matibay na pasya at kakayahang mamuhay ng may sapat at kabuluhan. Sa ganitong pananaw, ang kakulangan ay nagiging guro na humuhubog sa karakter at hindi sumpa na sumisira ng loob. Ang kasapatan ay nagiging tahimik na lakas na hindi kayang agawin ng anumang pangyayari o pagsubok. Kapag malinaw ang iyong mga hangganan, nagiging mas payapa ang isipan kahit hindi labis ang iyong hawak. Hindi na kailangan patunayan ang halaga ng sarili sa pamamagitan ng paggastos, pag-aari o paghahambing sa iba. Ang tunay na yaman ay ang kakayahang mamuhay ng hindi alipin ng pagnanasa at takot. Sa katahimikang ito, unti-unting nabubuo ang tunay at matibay na kalayaan.